Ito ang summary ng Fight of the Lady Boys between Thailand at Pilipinas. Yung pagiging street fighter, huwag masyadong ilabas, lalo na pag sa ibang bansa. So either kung may trabaho ka, may working permit ka, or nag-tourist ka, layuan po tayo dito sa Thailand. If you want to come here, if you do something wrong, I'm not so sure what will happen. Totoo yan, usually kami rin natatakot ng pumunta ng Thailand. It's because they felt like aggravated sila, parang sila yung kawawa. Sa lahat po ng sangay ng gobyerno, bigyang pansin niyo ang kinasasangkutang gulo ngayon ng ating mga kababayang trans-Pinay sa Thailand. Meron ding isang trans-Pinay na napagkamalan na siya daw ay isa sa mga bumugbog sa Lady Boys. She's trying to explain na wala siyang kasalanan, nadamay lang siya, bumaba lang siya ng hotel. Why me? I don't know. Para kumuha ng food. Tapos sasabihin nyo, deserve? Hindi naman pala siya yun. Bugbog sarado yung muka, pati sugat sa likod. Ano na mga Pinoy? Utak talang ka pa rin. It's just a misunderstanding because of the language barrier. If there are some issue for our community, we will fight for it. Yo, what's up? This is Real Talk Darbs, ang pambansang issue analyzer ng Pilipinas, wherein I'm trying to influence you how to think critically about sa mga recent viral social issues ngayon dito sa Pilipinas. And today, we're gonna be talking about another controversial issue patungkol sa naganap na rambulan sa pagitan ng mga Thai transgenders at ilang mga Pinoy transgenders sa Bangkok. Sino nga ba ang may pakana ng gulo? Yung mga Thai lady boys or mga Pinoy trans? Tama lang bang umabot sa pisikalan ang simpleng pikunan? At kung sakaling ikaw man ang nandoon, susuporta ka ba sa kapwa mo Pinoy? Or this time, nasa katwiran ang mga Thai LGBT? And of course, what are the things that we may be able to learn from this kind of situation? Let's find out. First, let me give you a brief context. Kumalat sa mga news outlets ang pagsugod ng malaking grupong ito ng mga Thai LGBT+, sa harap ng Sokhum Vitsoy 11 sa Watana District, Bangkok last March 4. Ito ay resback di umano ng grupo sa nangyaring gulo sa isang food shop malapit sa Nana BTS station. Kwento ng isang member ng Thai group na sumugod sa hotel, inatake daw ang mga kapwa trans nila na hindi bababa sa 20 na trans na pawang mga Pinoy pa. Ininsulto daw sila. At pinakitaan pa ng middle Wait, parang medyo kinabahan ako doon kasi kala ko ibang finger yung nilabas. Ang ikinagalit ng mga Thai ay pinost pa daw di umano ng mga Pinoy sa social media. Kung saan injured pa daw ang dalawang Thai lady boy. Now, let's go back to the issue. Dahil sa gulong yan, agad na nag-join force ang higit sa 100 Thai transgenders at sumugod daw sa hotel kung saan nagsistay ang involved na mga Pinoy transgenders. Maya-maya pa, ito na ang mga sumunod na nangyari. Pero bago namin ipakita ang ilang video, viewers' discretion is advised. Dahil sa dami ng gustong rumesbak sa mga Pinoy na yan, ay kahit SWAT team ng Thailand ay nahirapang kontrolin ang gulo. Ang ilang pulis na umawat lang naman ay nasapak pa ng isang ito. Sa isa pang anggulo ng video na ito, makikita ang isang ladyboy na lumambitin at lumundag pa. Sinundan pa siya ng isa pang trans na literal pang naglakad sa ibabaw ng mga tao. Makikita din sa isang video na nakuha ang passport ng isang Pinoy at pinunit ito ng Thai ladyboy. Makikitang tumatawa pa yung iba sa nangyayaring kaguluhan at pananakit sa kanila. Grabe talaga to. I think ito yung legit na sword fight. At syempre, papahuli ba sa sausawan ang ating mga usiserong international netizens? Ang Pilipinas ay isang bansang may likas na kagandahan. Ngunit ang pangalan ay naging kasumpa-sumpa dahil sa ilang grupo ng mababang uri ng tao. Let the battle begins!
But you know, we need to be friendly to Thai people because they are good and nice to the Filipino. Iba talaga pagkatapos narambola ng mga Thainess. Tanong ko lang, si Dennis Padilla ba yung nakawig? Kinaumagahan ay nakuna naman ng ilang mga Pinoy na ito na lumabas mula sa hotel para umuwi na dito sa Pilipinas. Samantala, lumabas naman ang clip na ito ng isa sa mga inatake ng mga Filipino transgender. Paliwanag niya,เซตนี้เลยเซตเลกกิ้งขาวหนูเรียกเขาว่าเซตเลกกิ้งขาวเพราะตัวสูงขายาวใส่เลกกิ้งสีขาวเหมือนนกกระยางอะไรเงี้ยแต่หน้าเหมือนหมา Grabe, ganun pala yung ginawa sa kanya. Anyway, after nangyari ito, maraming... Wala palang translation? Okay, sige, ulitin mo. เซตนี้เลยเซตเลกกิ้งขาวหนูเรียกเขาว่าเซตเลกกิ้งขาวเพราะตัวสูงขายาวใส่เลกกิ้งสีขาวเหมือนนกกระยางอะไรเงี้ยแต่หน้าเหมือนหมา At the time of posting this video, nakarating na sa Philippine Embassy ang balita at nilinaw nila na hindi ito makakaapekto sa relasyon ng dalawang bansa at nasa korte na umano ang dalawang Pinoy na nanakit ng Thai transgenders. Habang nananatiling undisclosed pa ang mga pangalan ng sangkot sa gulo. So, what are the 3 things that we may be able to learn from this kind of situation? Kapag nasa katwiran, iispada mo. Hindi, joke. Wala ka ba alam mo oras ko? Kidding aside, number 1, you're welcome to go in Thailand. Remember, bisita lang tayo. Marami akong friends na nakapunta na ng Thailand and they always say they are warm and respectful. Lalo na yung mga LGBT community. That's because they preserve the tourism culture. Pero kahit nasa ang teritoryo ka pa, you have to sense and vibe with them. Number 2, you should know when to pick a fight. For me, the most courageous act is not to engage in conflict. And I believe, ang nangyaring gulo is a failure of understanding. Just like kung anong madalas mangyari kaya nagkakagulo. By simply watching sa pinaka-cause ng gulo, it's clear that it's a disrespectful way of communication. At hindi ito issue kung sino ang may kasalanan. Kasi it could have been better kung walang pisikalan. Number 3, be sensitive about their culture. I say this because kailangan maging mindful tayo sa social and legal environment ng isang bansa. And don't you know that cultural sensitivity ng Thailand sa isang LGBT community ay napaka-crucial. Kapag kahit na insulto mo ni kahit isang member nila, you would expect na marami talagang kukuyog sa'yo. It's how they protect every single Thai national from a foreign attack. Kaya before you fly in sa isang bansa, please study their culture. Real talk. While this is a developing story, and I remain objective no matter what, but one thing is for sure, someone got hurt. And more than just hurt, our reputation sa Thailand is at the risk. Nakakahiya, to be honest. Dahil may mga kababayan tayong OFW doon na they might feel that they aren't feel respected dahil sa issue na yan. Something that we must be aware of kasi nadadamay ang ibang buhay na nagtatrabaho lang naman ng marangal. That's why, in a moment of tension, regardless of our cultural differences or even our language, remember to be a human being first. Ako'y isang sirena